Hello mga kaibigan, Kuya Largy is here para sa ating Bible verse sharing. Sabi po dito sa Aklat ng 1, chapter 11, verse 38 hanggang 39 po. Ito po yung binuhay ni Jesus si Lazaro. So basahin po natin. Muling nabagabag si Jesus nang dumating siya sa libingan. Ito'y isang yungib at may batong nakatakip doon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Sinabi sa kanya ni Marta na kapatid ng namatay, Panginoon, nangangamoy na siya dahil 4 na araw na siyang patay. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinasabi ko na sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Purihin natin ang salita ng ating Panginoon. Tunay nga na ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan, ibig mo ba? Biruin ninyo si Lazaro na halos 4 na araw ng patay, kapatid. Gumawa pa ng himala ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Sabi niya kay Marta, kasi si Marta, sabi niya, Panginoon, halos 4 na araw na siyang patay. Pero ano sabi ng Panginoon? Diba? Sabi niya, kung ikaw ay sumasampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, makikita ni Marta kung gaano ka-powerful ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? At tunay nga na makapangyarihan ang ating Panginoong Jesucristo dahil nasaksihan ito ni Marta at talagang pinakita na talagang binuhay ni Jesus itong si Lazaro na halos 4 na araw na pumatay, kapatid. Diba? Kaya grabe yung yung storya na ito, no? Ma-amaze ka talaga sa Panginoong Jesus, eh. Diba? Sabi nga, ayon sa Biblia, namatay si Lazaro at muling binuhay ni Jesus matapos ang 4 na araw na pagkamatay. Diba? Sa pananampalataya ni Marta, ang kapatid na babae ni Lazaro, muling nanumbalik ang paghinga ng namatay at nagpatuloy ang kanyang pamamalagi sa mundo. Dahil sa pananampalataya ni Marta, di ba? Kasi sabi ng Panginoon, kung sumasampalataya ka, di ba? Makikita mo kung gaano kabuti ang ating Panginoon Diyos. Diba? Sa panahon ngayon, sa panahon natin na hindi naman natin nararanasan ang muling pagkabuhay, katulad na nangyari kay Lazaro, di ba? Na bumangon sa pagkamatay. Diba? Tayo 3 pamamaraan upang maranasan natin ang muling pagkabuhay. Meron tayong 3 pamamaraan, mga kapatid, para maranasan natin ang muling pagkabuhay. Dahil hindi na natin maranasan yung katulad ng kay Lazaro. Diba? Pero meron tayo, sa panahon natin ngayon, meron tayong paraan o 3 paraan upang maranasan natin ang muling pagkabuhay. Una, kapatid, kapag sumasampalataya tayo, nagiging buhay na buhay tayo. Kapag naniniwala tayo na nariyan ang Panginoon, masigla nating haharapin ang bawat pagsubok sa buhay at bukas palad nating tatanggapin ang mga biyaya ng Panginoong Diyos. May pagtitiwala sa pananampalataya at walang puwang para sa takot at pangamba. Sa mundong nababalot ng walang kasiguraduhan, tanging pananampalataya sa Diyos ang makakagapi sa mga pag-aalinlangan. Kaya kapatid, hindi natin kailangan mag-alinlangan kung tayo po ay naniniwala sa ating Panginoong Jesus na siya'y Panginoon at tagapagligtas. Magtiwala tayo sa Diyos at patuloy na sumampalataya sa Kanyang pangalan. Huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong mag-doubt na manampalataya at maniwala sa kayang gawin ng ating Panginoon. Lagi ko sinasabi, God's word in a mysterious way talaga. Talagang si Lord, grabe kapag gumawa ng himala. Ang Lord talagang kikilos sa mga kababalaghan. Kasi ganun siya ka-powerful, mga kaibigan. Pangalawa, na pamamaraan parang tayo ay makaranas ng muling pagkabuhay. Una, yung pananaw, kailangan sumampalataya tayo. Ibig sabihin, maniwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, sa tuwing tayo nagbabalik loob, nagsisilbi itong pagkabuhay. Kapag tayo po ay nanunumbalik, dumating man tayo sa panahon na nanlamig tayo, namatay yung ating pananampalataya, tumigil tayo sa Panginoon. Ito ay nagsisilbing muling pagkabuhay. Pero hindi sinasabi na lagi ka na lang tumaligod at mag-backslide. Diba? Tinuturuan tayo ng Diyos na kailangan nating manatili sa Kanya. Kailangan nating magbalik loob sa Kanya sa kabila ng mga kahirapan, ng mga problema, sa kabila ng pagtalikod. Kailangan nating manumbalik sa ating Panginoon Diyos. Diba? At walang ibang makapagbibigay ng kaligayahan sa atin, kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Diba? Sabi rito, ang pagsisisi at paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan ay katumbas ng pagbabalik ng ating buhay. Walang hindi pinapatawad na kasalanan ng Panginoon. Maliit man o malaki,
ang nagawang kasalanan o sala, bukas at buhay tayong nahagkan ng ating Panginoon. Diba? Bukas ang kanyang pinto upang tayo kanyang muling tanggapin. Hinihintay tayo ng Panginoon na bumalik sa Kanya. Hinihintay tayo ng Panginoon na bumalik tayo sa Kanyang piling. Tayo mismo ang umiwas sa tukso at kasalanan, mga kapatid. Kontrolado natin ang ating mga galaw at nararapat lamang na tayo ang kumilos upang patuloy na makagawa ng kabutihan. Si Lord, binigyan na tayo ng grace. Binigyan na tayo ng kahabagan ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Huwag nating hayaan na hindi na tayo gagawa para maging mabuti tayo. Bilang mabuting mananampalataya, kailangan maging mabuti tayo sa lahat ng bagay. Kailangan maging totoo tayo sa lahat ng ginagawa natin. Hindi man tayo nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin, ng mga nagme-mentor sa atin, ng mga pastor natin, ng mga leader natin. Kailangan maging totoo tayo, maging good servant tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin. At huwag tayong manatiling gumawa ng mga kasalanan. Huwag tayong manatiling gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kailangan na nating pagsisihan at ihingi ng tawad. Si Lord naman, willing tayong tanggapin ulit. Kailangan lang muli tayong bumalik sa Kanya. Minsan ayaw natin bumalik. Nagmamatigas tayo, mga kapatid. Pero kailangan mo lang mag-stepping up ka sa kinatatayuan mo at kailangan bumalik sa Panginoon at manampalataya ka. Minsan kapag nagkakasala kasi tayo, mas lumalayo tayo. Dapat, the more na nagkakasala tayo, the more tayong lumalapit lalo sa Panginoon para hindi tayo nakapalayo. Pangatlo, at panghuli, mga kaibigan, ang pagbibigay ng sarili ay indikasyon ng ating muling pagkabuhay. Kapag binibigay natin ang ating sarili, ito yung pagpapakita na handa tayong ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Sa pagbibigay ng sariling buhay para sa iba, nabibigyan din ng buhay at pag-asa ang iba. Tayo po ay gagamitin din, mga kapatid. Ang taong madamot, sakim at sarili lamang ang iniintindi ay parang patay na naglalakad. Kailan ka nga ba huling nagbigay ng iyong sarili para sa iba? Diba? Kailan ka huling nagbigay ng iyong yaman at buhay para sa mahihirap at nangangailangan? Tayo po, mga kapatid, is gagamitin ng Diyos para sa tao. Gagamitin tayo upang maglingkod para sa ating Panginoong Diyos at gagamitin upang umakay ng maraming mga taong kailangang sumampalataya sa Panginoong Kristo at kailangang maipanalo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ngayong panahon, di ba? Dito na po ako magwawakas, mga. Ngayong panahon, magbigay tayo ng panahon para sa ating Panginoon. Katulad ng pagbangon sa kamatayan ni Lazaro, di ba? Naging halimbawa natin yung kaninang storya ni Lazaro. Buhayin natin ang ating pananampalataya like Martha. Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Diba? Magbalik loob tayo, yakapin si Kristo ng buong higpit. Papasukin natin muli ang ating Panginoon sa ating buhay. Higit sa lahat, isabuhay natin ang mga aral ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating sarili para sa buhay ng iba, para sa nakararami. Paglingkuran natin ang kapwa, lalo na ang mahihirap at nangangailangan. Tandaan natin na, sabi nga ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except me. Wala tayong ibang magiging paraan, kundi ang ating Panginoon. At kaya natin ginagawa ang lahat ng bagay nito dahil binigyan tayo ng kahabagan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Tayo man ay nakakaranas ng pagkabigo, ng pagtalikod sa Panginoon, pero we need na tayo muling manumbalik sa kung ano yung paano tayo tinawag ng Panginoong Diyos nung tayo ay kanyang ginagamit. Kailangan lang natin bumalik sa unang pag-ibig. Diba? Isa kasi, diba, nung unang naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon, yung iyong desire para maglingkod sa Kanya, ganun na lang ka-on fire. Pero habang tumatagal, nakakaranas tayo ng mga battle sa buhay at nakakalimutan natin magtiwala at sumampalataya sa ating Panginoon. Napapalayo ang ating relasyon sa Diyos. Nalalayo tayo sa Panginoon. Kapatid, kailangan lang natin manumbalik ulit sa Panginoon. At kailangan natin magpagamit sa Diyos. Ako, marami akong experience. Hindi ko masasabing naging perfecto ang aking paglilingkod sa Panginoon dahil ako din mismo ay naging patunay, na nakaranas ng pagtalikod sa Panginoon. At sobrang pinagsisihan ko ito, mga kapatid. At kaya naririto ako, binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon, muling buhayin ang pananampalataya, gisingin ang pananampalataya upang maglingkod sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid,
Manampalataya lang tayo. Walang imposible sa Panginoon. Lahat ay kayang pangyarihin ng Diyos. Lahat ay kayang gawin ng Panginoon. Kahit anong uri ng karamdaman at sakit yan, kapatid, kayang pagalingin ng ating Panginoon. Magtiwala ka lang. Especially, syempre, magtiwala ka rin sa plano ng Diyos. At siya ang nakakaalam ng mabuti para sa ating lahat. So let us pray kung ikaw ay nanonood pa. Lord, maraming salamat sa pagkakataon ito, sa opportunity na may bahagi ang salita sa buhay ko ni Lazaro na binigyan mo ng panibagong buhay, na muli mong binuhay, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya ni Martha. Lord, magkaroon kami ng pananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, kung meron mga kapatiran, mga leaders na nahihirapan sa situation ngayon, Lord, patatagin mo sila, palakasin mo sila, at muli pa nang baligin mo ang kasiglahan sa kanilang mga puso upang maglingkod ng may kagalakan at pananampalataya sa inyong harapan. Maraming salamat ang oras na ito na patuloy mong pagpalain ang bawat nakikinig at patuloy na sumusubaybay pa. Binabalik namin sa iyo pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, God bless.